Sa ating pong ikatlo, tuloy awiting spiritual. Buksan po muli natin ating mga spiritual hymn book sa page 340, Electing Grace. Page 344, Electing Grace. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons from Adam's race. Then He sent His Son to Calvary, there He suffered in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Makakapuna po tayo. Ngayon pong umaga naman sa ating pong muling pakikinig at pangarap po ng salita ng ating Panginoong Diyos, muli po natin tawagan ng ating unang mangangaral, si Pastor Norman Migueles. Magandang umaga sa inyong lahat. Muli po nating buksan ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 25. Mateo Kabanata 25. Babasahin ko po sa Tagalog. Sundan niyo po ako ng tahimik. Matthew chapter 25, verses 1 to 13. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 birhen, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi o inayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis
sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparaon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. The Parable of the 10 Virgins. Ito po'y bahagi pa rin ng ating serye ng pag-aaral, The King is Coming, Part 4. So, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, banal at dakila, luwalhati, karangalan at kapurihan ng siyang sumainyo. Salamat sa pagkakataong muli na ipinagkaloob niyo sa amin upang kayo po ay aming mapaglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa iyong biyaya na patuloy na nagsusustina sa amin at nagbibigay lakas upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod. Isa pong pribilehiyo at karangalan ang makapaglingkod sa inyo at mag-alay at maghandog ng pasasalamat at papuri. Kasama na ang aming mga katawan bilang buhay na hain. Dalangin po namin na kalugdan po ninyo ang pananambahang ito. Pagpalain niyo kaming lahat at tanggapin. Nawa Panginoong Diyos, kalugdan niyo ipahayag niyo muli sa amin ang inyong sarili. Lubos pa namin kayong makilala, gayon din ang aming Panginoong Hesukristo at ang pag-asa na mayroon kami sa hinaharap sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Gawin niyo pong blessing sa aming lahat ang mensahe, maliwanagan kaming lahat. Maunawa namin, Panginoong Diyos, ang inyong pong kalooban at layunin. Hindi lang sa mundong ito, lalong-lalo na sa mga personal po namin mga buhay. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Nakakapo na po kayo. Salamat. I think part 5 na ito, no? Part 5. Sa ating continuation ng ating aralin. Now, itong tatalakayin po natin ngayong umaga ay sa tansya ko ay magiging kontrobersyal. Sa totoo lang po, ang karamihan o hati, ang karamihan sa kung ano talaga ang kahulugan ng parable na ito. Gayunpaman, mabuti nang malaman ninyo kung ano ang aking pananaw, posisyon o paniniwala tungkol dito. Hindi ko kukumbinsihin ang sino man sa inyo, no? Lalo pat pipilitin na paniwalaan ang aking paniniwala o pananaw. Sabi nga ni Pablo, sino kang humahatol sa ilipin ng iba sa pamamagitan o sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Roma, Kapitulo 14, versikulo 4 hanggang 12. Dito sa Parable of the 10 Virgins, iba't iba ang interpretation dito eh. Now, marapating kong ibigay sa inyo ang iba't ibang mga pananaw sa kung ano ang kahulugan nitong talinghaga. Unang-una yung tinatawag na dispensational view.
Now, ayon po sa pananaw na ito, ganito po ang sabi, the virgins represent the remnant of Israel after the saints have been taken. The 5 wise virgins are the believing remnant. The foolish virgins, unbelieving, who profess to look for the second coming of Christ. Na mayroon pong mga tumututol sa ganitong pananaw dahil meron silang sariling pagkaunawa at kahulugan tungkol diyan. Pero hindi na ho tayo pupunta doon at mahahaba po yung ating discussion. Sapat na yung malaman nyo na may ganitong pananaw. Kung tawagin po ito ay dispensational view. Pangalawa, yung tinatawag na landmark view. Ganito naman ang kanilang pananaw. Those who are inclined to hyper-churchism among landmark Baptists contend the 5 wise virgins are true Baptist churches. Others of this school would make the 5 foolish Pedo-Baptist churches. Okay. Pangatlo, the most common view. Ganito naman ang kanilang pananaw. Most expositors, regardless of their view of eschatology, are dogmatic in asserting that the 5 wise are saved, while the 5 foolish are lost. They tell us oil is a symbol of the Holy Spirit, and the 5 foolish are without the Spirit, being false professors. Yan ang most common view. Now, itong pang-apat, tinawag na the best view. Now, the late Elder Milburn Cockrell, former pastor ng Berea Baptist Church, Mantachi, Mississippi, ito ang kanyang view. So, ayon dito sa the best view, ganito ang kapahayagan. Sabi niya, I believe all of the 10 virgins were saved. The term virgin signifies persons morally chaste and pure in the Bible. Matthew chapter 1 verse 23, Luke chapter 1 verse 27, Acts 21 verse 9, 1 Corinthians chapter 7 verse 25, 28, 34, 36, and 37. Let me continue. It is applied to the male sex to show purity. Revelation chapter 14 verse 4. Never is it applied to the unregenerate enemies or enemies of Christ. The kingdom of heaven is likened unto all 10, not merely the 5 wise virgins. The foolish are as much virgin as the wise. It is not said they profess to be virgins, but they are called such by Christ Himself. Then he adds, all 10 are called virgins by Christ. They all went forth to meet the bridegroom with lighted torches. They all desire His speedy coming, something no lost person desires. They all had oil in their torches, but only the wise had extra oil in a cruse. They all slumbered and slept, even the wise. They all awoke when the bridegroom came. Their lamps were all burning, although the lamps of the foolish were going out. Last, these virgins are the attendants of the bride. They represent a group of Christians at the coming of Christ, distinct from the virgin bride. They are to be guests at the wedding of Christ to the church. Psalm 45 verse 14. In the parable of the marriage of the king's son, it is said that the wedding was furnished with guests. Matthew 22 verse 10. In Revelation chapter 19 verse 9, it is written, blessed, Greek means happy, to be envied, are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. The reference in Revelation chapter 19 verse 9 is to the guests. There is to be a bride and her virgin companions at the second coming of Christ. Now, it is not my purpose, mga kapatid, na sabihin sa inyo kung ano yung tamang view at kung ano yung maling view. That's not my intention. Alright? Ipahayag ko sa inyo
kung ano yung aking pagkaunawa at paniniwala tungkol dito. Yamang din lang na ako ang inyong pastor, babahagi ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung ano po yung kaalaman na naniniwala ko na ito ang binigay sa akin ng Panginoon at ito yung aking pagkakaunawa. Nasa inyo na ho yan kung paniniwalaan ninyo o hindi. Now, sa ating pong pag-aaral, tatlong bagay ang ating pong tutunghayan. Una, ang kahulugan o ang inilalarawan ng 10 birhen. Pangalawa, ang kahulugan ng talinghaga ng punong igos. The parable of the fig tree. At pangatlo, ay atin pong tatalakayin ang paghukom sa Israel. So yan pong tatlong pangunahing mga bagay na atin pong pag-aaralan ngayong pong umaga. Una, ang kahulugan ng 10 birhen. Ano ba ang nilalarawan nitong 10 birhen? Now, sa Tagalog, 10 dalaga. Ay hindi ako conforme sa pagkakasalin sa Tagalog kasi kahit dalaga, pwedeng hindi na birhen. Diba? Sa panahon ngayon, ganyan-ganyan. Maraming ganyan. Dalaga, pero hindi na birhen. Ibig sabihin, nagalaw na. Kaya tama lamang na gamitin ang birhen para maliwanag tayo. Kasi yun naman ang nasa English, virgins. Diba? Pag sinabing virgins ay hindi pa yan nakakilala ng lalaki o hindi pa yan nakaranas na magalaw ng lalaki. Pinatili niya yung kanyang pagiging donselya. Yan ang Tagalog ng virgin. Donselya or pure, chaste. Yan. Now, ano ba ang inilalarawan nitong 10 birhen? Sa aking tansya at pananaw, ang 10 virgins ay tumutukoy sa bayang Israel. Ang mga sumusunod, ang aking mga kadahilanan. Okay. Number 1, ang context ng Kabanata 24 ng Mateo at 25 ay tungkol sa second coming ni Jesus Christ. At pinag-aralan natin kung ano yung second coming na tinutukoy dito. Hindi po rapture. Ako po'y naniniwala na dito sa chapters 24-25, walang rapture po dyan. Lahat po ang tungkol sa second coming ay revelation. Ang ikalawang pagbabalik ni Kristo, second phase. Yan. Sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, ano po ang mangyayari? Hahatulan niya ang Israel, papanumbalikin niya ang mga Hudyo, panunumbalikin niya o papanumbalikin niya ang kaharian sa Israel, at siya bilang hari ay paghaharian niya ang Israel. Yan ang magiging mga kaganapan sa Revelation. The restoration of Israel. The restoration of the Jews. The restoration of the kingdom of Israel. That is the context. Napaka-importante po niyan na sa interpretation, dyan dapat ibase ang pagpapaliwanag sa kontekstong niyan. Pangalawa, may kinalaman ng second coming dito ni Kristo sa dealing niya sa Israel. Narito po ang mga prueba. Una, ang mga tanong nila tungkol sa destruction ng temple at ang katapusan ng Gentile rule. Chapter 24, in verse 3, ganito ang sabi, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipag sabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Yung pagkawasak ng templo. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? So, anong second coming nga? Ano yung gusto nilang malaman tungkol sa pagparito ni Jesus Christ? Anong coming yan? Revelation o rapture? Revelation yan. At ng katapusan ng sanglibutan. Alam ng mga Hudyo na pag dumating si Jesus Christ, katapusan na ng sanglibutan. Nanuhan po natin? Now,
may cross-reference yan. Si Luke, ganito naman ang kapahayagan ni Dr. Luke. Sa Luke chapter 21, verse 20, parehas po yan. Pero mayroon ditong isang panig o side ng pagpapaliwanag ni Luke na wala kay Matthew. Meron ding pinaliwanag si Matthew na wala naman kay Luke. So, ang gawin natin, pagsamahin natin yan to get the whole picture. Luke chapter 21, verse 20. Datapwat pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagaya ang mga nasa Judea ay magsitaka sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas. At ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. 22. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan, tribulation, sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. Anong bayan yan? Jerusalem. 24. At sila'y mga bubuwal sa pamagitan ng talim ng tabak. Sino yung sila? Mga Hudyo. At dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, diaspora, the scattering of the Jews. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil. Hanggang kailan? Hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Ikalawa, ang tungkol sa preaching of the gospel of the kingdom. Balik tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Tingnan niyo po yung tungkol sa gospel or preaching of the gospel of the kingdom. In verse number 14 of Matthew chapter 24, let me read. Ganito po ang sabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ito ang isa sa mga sagot ni Jesus Christ doon sa tanong nila na kailan ang wakas ng sanglibutan. Ayan. Sabi ni Jesus Christ, kapag ka naipangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan, darating ang wakas. Ibig sabihin, darating na si Jesus Christ. Ngayon, sa tribulation period, patuloy na ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Akala kasi nung iba, nagkaroon ng maling interpretation. Yung pangangaral ng ebanghelyo, hanggang ngayon na lang, bago mag-tribulation period. Hindi. Akala nila na pag naipangaral na ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, rapture na. Pag rapture na, tapos na. Wakas na. Mali. No? Kasi, nasa Bible, sa tribulation period, ipangangaral pa rin ang ebanghelyo. No? Wala na ang iglesia sa time na yon. Ang tanong, sino mangangaral? Sa Biblia, ganito po, yung 144,000 ng mga Hudyo na tinataka ng Diyos, ipangangaral nila ebanghelyo. Yan ay mababasa natin sa Revelation chapter 7, verses 1 to 8. Pangalawa, yung dalawang saksi na ang paniwala natin dyan, yan ay si Elijah at saka si Enoch. Sa Revelation 11, 3 to 7, mangangaral sila. At panghuli yung anghel, isang anghel, ipangangaral ang everlasting gospel. Yan ay mababasa ninyo sa Revelation chapter 14, verses 6 and 7. Ngayon, sabi ng Panginoon, kapag naipangaral na ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, darating ang wakas. Ang tanong, wakas ng alin? Anong wakas to? Ng panahon ng mga hentil. Again, may kinalaman ito sa dealing ng Panginoon sa Israel. Ikatlong prueba. Ang prophecy ni Jesus Christ tungkol sa abomination of desolation na mababasa sa chapter 24 verses 15 to 19. At yan ay natalakay na natin. Again, patunay po yan na ito po ay tungkol
sa Israel. Tama? Pang-apat na prueba. Sa talatang 20, nabanggit ang Sabbath day. Di ba? Sa Luke, nabanggit din yung Sabbath day na ipanalangin ninyo na ang pagtakas ninyo wag sa araw ng Sabat. Yan. Now, maliwanag tungkol ito sa Israel. Tama? Kasi po, hindi naman pangkaraniwan sa mga Hintil na mag-observe ng Sabat eh. Kaya ito, tungkol yan sa Israel. Ikalima, ang pagbanggit sa parable of the fig tree. Verse 32. Kaya mamaya, tatalakayin natin. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Sino yung siya? Hindi yung kanilang Misaya na tinatanong, ano bang tanda ng iyong pagparito? Na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kita niya? Kaya yung ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ, may kinalaman niya sa dealing niya sa mga Hudyo. Kaya yan ay revelation. Kasi ang rapture, ang dealing ng Panginoon sa iglesia, church, hindi mga Hudyo. You see? So sa Revelation, ang dealing niya, mga Hudyo. Alright? Kung totoo ito, no, may mga naniniwala na ang fig tree ay tinutukoy or tumutukoy sa Israel. Marami pong mga napakinggan ko ng mga pastors and preachers na naniniwala sila na yung fig tree, kaya yan ginamit ni Jesus Christ dito bilang simbolo ng Israel. Yan ang palatandaan. Ngayon, kung totoo ito, then, nagpapatuloy lamang na ito'y tungkol nga sa Israel. Di ba? Ang usapin sa kabanatang ito, chapter 24, ay tungkol sa Israel. Basahin natin sa Lumang Tipan ang Jeremiah chapter 24. Para mapagtibay pa natin yan. Jeremiah chapter 24 na talagang itong ating pinaliliwanag yan talagang katuruan ng Bible. Jeremiah chapter 24, sabi rito sa verse number 1. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin at narito 2 bakul na igos ay nakalagay sa harap ng templo ng Panginoon pagkatapos na madalang bihag ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, si Jeconias na anak ni Joachim, hari sa Huda, at ang mga prinsipe sa Huda, nakasama ng mga manggagawa at ng mga mangbabakal mula sa Jerusalem at mga dala sila sa Babylonia. Verse 2, ang isang bakol ay may totoong mga mabuting igos na parang mga igos na mga unang hinog, at ang isang bakol ay may totoong masamang mga igos na hindi makain, nangapakasama. Nangapakasama. Ito pa, sa Luke chapter 13. Sundan niyo po para maintindihan natin itong ating pag-aaral. Tandaan niyo, tayo nag-aaral, pinag-aaralan natin ang katuruan ng Biblia tungkol dito. Kaya mainam po na ito'y ating tingnan. Tingnan niyo, kung may Bible kayo, buksan ninyo. Kayo rin po mga nanonood sa ating live stream. Kung may Bible kayo, mas mainam para sa inyo na sundan itong ating pag-aaral. Buksan niyo ang inyong mga Biblia. Luke chapter 13 verse 6. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya'y naparaong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. 7. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa makasisikip sa lupa? 8. At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba.
At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Dapat kung hindi, ay putulin mo. Yan. Marami sa mga nag-aaral ng Bible, itong kwentong ito ay tumutukoy sa Israel. Yung puno ng igos ay Israel. Hindi nagbubunga. Kasi nga ay hindi kumilala eh. Hindi pa rin kumikilala sa Misaya. Walang bunga. Eh, dapat yun, putulin na eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po putulin. Nagtira ang Panginoon ng labi. Then, chapter 21 tayo. Verse 34. Yan. Ito pang makapagbibigay liwanag sa atin pong tinatalakay para mas lalo nating maintindihan. Yan. Chapter 21, verse 34. Datapat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyong araw na yaon na gaya ng silot, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. 36. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon ng mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay nito na mangyayari upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya ito may kinalaman talaga sa pagpaparito ng anak ng tao. Yan. Sa makatwid, kung tungkol sa Israel, ang chapter 24, then, ang parable of the 10 virgins ay tungkol din sa Israel. Tama? Manatili tayo sa konteksto, di ba? At ito ay pinagtibay ng salitang then. Pansin niyo chapter 25, verse 1. Balik tayo sa Matthew chapter 25. Tingnan niyo verse 1. Then, kung, basahin ko sa English, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Tingnan nyo, konektado. Pinagpatuloy lamang ni Jesus Christ yung kanyang pagpapaliwanag. The word then indicating o nagpapahiwatig that this is just the continuation of Christ's discourse or explanation in Matthew chapter 24 and is the last part of chapter 24. You see that? Connect yan. Konektado po yan. So, continuation po yan. Alright. Now, let's go to our second point. Ang kahulugan ng parable of the fig tree. Balik tayo sa Matthew chapter 24. Itong Matthew 24, 32 to 35. Para maintindihan natin yan, dapat ihambing natin yan sa Luke 21. 29 to 33. So, nabasa na natin yung Matthew 24, 32 to 35. Basahin naman natin yung Luke chapter 21. Nasusundan niyo po? I hope. Sana very interesting sa inyo ito. Luke chapter 21, verse 29. Basahin ko po sa King James Version. And he spake to them a parable. Behold the fig tree and all the trees. Now, itong binabasa natin, kaparehas din ho yan sa Matthew 24. The same context. Dito sa 21, nagtanong din yung mga alagad. So, ito yung pagpapahayag ni Lucas ayon sa kanyang pananaw. Yung Matthew 24 ay naman kay Matthew. Kaya pareho po yan. Hindi yan magkaiba yung konteksto, yung sitwasyon, yung pagtuturo na ginagawa dito ni Jesus Christ. The same yan. Binanggit yung fig tree. Ang pagkakaiba, kay Matthew, fig tree lang. Dito, meron pang trees. And all the trees. Yun ang magkaiba. Bakit kay Luke, may all the trees pa? Anyway, doon tayo sa fig tree. Okay. Verse 30.
When they now shoot forth, ye see, and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Anong kingdom of God? Ayan yung kingdom ni Jesus Christ. Malapit na tinawag ding kingdom of God. Malapit na. Yan mo yung sagot doon sa tanong na kailan ba ang wakas ng sanglibutan? Ano bang tanda ng iyong pagparito? Kasi alam nila, pag dumating ang Mesaya, darating na ang kaharian ng Diyos. Nakita po niyo? Kaya hindi yan rapture. Revelation po yan. Ito na. Verse 32. Verily I say unto you, this generation. Sinong generation ang tinutukoy dyan? Lahat ng henerasyon? Again, anong context? Anong pinag-uusapan? Israel. Yan may kinalaman yan sa Israel. This generation shall not pass away till all be fulfilled. Or families. It means families. The family of Israel. Verse 33. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And then, 34. And take heed to yourselves, yung binasa natin kanina lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unaware. So this is the continuation of Christ's explanation patungkol sa kanyang pagbabalik, at sinasabihan niya ang kanyang mga alagad, magsipaghanda kayo. Ang mga Hudyo dapat magsipaghanda. Alright. So yan po yun, nakita natin. Now, bagamat posible na ang unang interpretation sa fig tree ay Israel, kaya lang, kay Lucas, may binanggit pa siyang lahat ng mga punong kahoy. Kasi ganito, kung ang puno ng igos ay Israel, ano naman ang tumutukoy sa lahat ng mga punong kahoy? Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Yan lang naman, yun lang naman ang tanong ko. No? Kung totoo ang fig tree ay Israel, ano yung ibang mga puno? Anong naglalarawan doon? Ang ikalawang interpretation ay ito, at itong angkop sa paliwanag. Kung papaano ang pananiriwa ng mga sanga at pagsupling ng mga dahon sa mga punong kahoy ay palatandaan na ang tagsibol ay narito na at ang tag-araw ay malapit na, gayon din. Kapag nakita ninyo ang mga palatandaan ng mga panahon, signs of the times, ay nagaganap na. Nalalaman ninyo na ang second coming ni Kristo ay nariyan na. So yun yung second interpretation. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano itong signs of the times? At anong second coming ang tinutukoy dito? Rapture or revelation? Una, ang signs of the times na binanggit ni Mateo ay mga digmaan at lindol, worldwide preaching of the gospel of the kingdom, the abomination of desolation, the great tribulation, ang pag-uusig sa mga Hudyo, ang paglitaw ng bulaang Kristo, yung Antichrist at yung propeta, ang pagdilim ng araw at buwan, mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at iba pa. At tiningnan naman natin yung kay Lucas sa Luke chapter 21. Basahin naman natin sa verse 8. Yan. Luke 21 verse 8. At sinabi niya, ingat kayo na huwag kayong mga ligaw, mga iligaw, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan na mga sasabi, akong Kristo, at malapit ng panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. 9. Pagka kayo'y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak,
sapagkat kinakailangan mangyari muna mga bagay na ito. Datapot hindi pa malapit ang wakas. Kasi tinatanong nila, wakas eh. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi pa yan. Pauna lang yan. Preliminary. Verse 10, nang magkagay, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang karyan laban sa karyan, at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dakoy magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot ng mga dakilang tanda mula sa langit. 12. Datapwat, bago mangyaring lahat ng mga bagay nito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo, na kayo ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo dadalhin sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patotoo sa inyo. 14. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ngayon, tumalun po tayo dito sa verse 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Parehas din sa paliwanag ni Matthew. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot. Now remember, ang pinapaliwanag dito ni Jesus Christ, mga signs, tanda. At dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mga ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit, at kung magkagayoy, ito na, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Pansin niyo po, 2 beses binanggit dito mismo ng Panginoong Hesus ang katagang these things. Ang mga bagay na ito. These things. That is in verse 38 or 28, I'm sorry. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito. Verse 31, gayon din naman kayo pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito. Anong senyalis yan? Talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. See? Ibig sabihin, kapag ka nakita na ninyo ang mga bagay na ito na nagaganap na ang kaharian ng Diyos, ang paghahayag ng matuwid na pamumuno at paghahari ng Panginoon sa lupa ay mangyayari na. At ang kasamaan ay wawakasan na. Yan ang ibig sabihin. Again, pansin niyo verse 28. Datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito. Yun po yung ipinaliwanag ni Jesus Christ tungkol sa fig tree at yung puno ng igos at mga puno. Mga tanda. Yun yung mga bagay na ito. You see? Kaya sabi ni Jesus Christ, yun yung palatandaan. Yun ang hint. Yun yung clue. Kapag nakita nyo na ang mga bagay na ito na nangyayari na, ay magsitingin kayo. Saan? At itaas ninyo ang inyong mga ulo. Bakit? Sapagkat, take note of this, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Sinong ninyo? The church? No! Israel! Kaya may kinalaman talaga sa Israel eh. Sa makatwid, napakaliwanag. Hindi ito rapture. Ito ay revelation. Mangyayari ang mga bagay na ito sa revelation ni Jesus Christ. Second coming of Jesus Christ, second phase. Sa makatwid, napakaliwanag. Ano? No? Hindi ito rapture. See? Again, let me emphasize, verse 31. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, take note of that, these things, mga bagay na ito,
talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ibabalik na ang kaharian ng Israel. Yan po yung tinanong ng mga alagad kay Jesus Christ bago siya umakyat sa langit doon sa Acts chapter 1 verse 6. Tingnan po natin Acts chapter 1 verse 6. Acts chapter 1 verse 6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga o i-restore mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ang sagot ng Panginoon, hindi. Ang sagot ng Panginoon, hindi ukol sa inyong pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalaan. Paubayan niyo yan sa Ama. Kaya nga yung pagbabalik ni Jesus Christ, walang nakakalam eh. Ni ang mga anghel, yung araw at oras, ni ang anak ng tao, sapagkat yan ay nasa pasya ng Ama. Ang Ama ang magsasabi, anak, oras na. Bumaba ka na. Yan. See? Nasa Ama yan. Kaya yung tinatanong ng mga alagad sa Matthew 24, Kingdom, Israel, restoration of the kingdom of Israel. See? Now, again, let me emphasize this mga kapatid. Pansin niyo, balik tayo sa Luke chapter 21 ha. Tingnan niyo. Alam ng mga alagad sa verse 28 ng 21 na pag dumating si Jesus Christ, ang kahulugan niyan ay pagkatubos ng Israel. Sa verse 31, alam ng mga alagad na pagka dumating si Jesus Christ, ibabalik na ang kaharian ng Israel. Yun po yun eh. Yung dalawang yun. You see? Kaya hindi yan rapture. Revelation yan. Yang mga yan ay hindi yan mangyayari sa rapture. Maliwanag, ito'y magaganap sa Revelation. Sa Revelation, darating ang kaharian ng Diyos. Hindi sa rapture. At, listen, sa kontekstong ito, dapat ipaliwanag ang Matthew chapter 25. Ang parable of the 10 virgins. Kasi konektado yan. Kaya nga yung salitang, then! So, tingnan po natin ang paghuhukom sa Israel. For our last point. Pagkatapos ng tribulation period at bago ang millennial kingdom o ang tinatawag na paghahari ni Kristo sa lupa, ang Israel ay hahatulan. Ayon po yan sa sinabi sa Mateo 19. Tingnan natin. Matthew chapter 19 in verse 28. Matthew 19:28. At sinabi ni Jesus sa kanila, so si Jesus Christ po ang nagsabi niyan, siya ang nagpaliwanag niyan sa kanyang mga alagad. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Ano yan? Rapture o revelation? Maliwanag, revelation yan, hindi rapture. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. So, maliwanag, may judgment of the nation Israel. See that? Judging the 12 tribes of Israel. Ngayon, ang mga Israelita na nakasurvive sa tribulation period, no, ay ipatatawag silang lahat. Okay? Harap po sila sa hari na si Jesus Christ para po sila ay hatulan. Para malaman kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi ligtas. Kasi hindi lahat ng mga Hudyo maliligtas. Sapagkat wika ni Pablo sa Romans chapter 9, in verse 6, sabi niya, Romans 9:6, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Hindi ko mo Hudyo, automatic, save yun. O masisave yun. You see? Hindi ko mo
Israelita siya sa laman at dugo, totoong Israelita yun. Hindi ko nakukuha doon. Pagdating sa salvation. So nangangahulugan lamang na may mga physical Israelites na hindi naligtas sa biyaya ng Diyos. Tama? Na mayroon pong mga natural Jews, mga physical Israelites na hindi po nakaranas ng kaligtasan, hindi nakaranas ng kapanganakan muli, at hindi sila makakapasok sa millennial kingdom ni Jesus Christ. Ang purpose po ng judgment ay pareho din sa purpose ng judgment of the nations. Sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46. At ano po ang purpose? At ito ay papayagang makapasok sa kaharian ang mga Israelitang ligtas. At hindi papayagan ang mga Israelitang hindi ligtas. Bagkus, anong gagawin sa kanila? Itatapon po sila sa everlasting fire. See? Yan. Ang mga Israelitang hindi ligtas. Again, sa Romans chapter 9. Romans chapter 9. In verse 27. Sabi nito ni Apostol Pablo, piniliwanag na ni Pablo ang magiging kalalagayan ng Israel. Romans 9:27. At si Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Yan po yung katotohanan tungkol sa kalalagayan ng mga Hudyo. Kasi nga, basahin natin yung sinabi rito ni Paul. Pinaliwanag niya na yan eh. Dito po sa talatang sa verse number 6 of chapter 9. Basahin ko sa King James. Not as though the word of God hath taken an effect, for they are not all Israel, which are of Israel. 7. Neither because they are the seed of Abraham are they all children. Hindi ko Hudyo, automatic anak na ni Abraham. Pagdating sa kaligtasan na. Bagamat anak sila ni Abraham, physically. Pero hindi lahat ng mga Hudyo na anak ni Abraham physically ay anak ni Abraham spiritually. Hindi. Kasi lahat ng mga Hudyong maliligtas ay nakabatay pa rin sa election of grace. Tuloy ang basa. But in Isaac shall thy seed be whole. 8. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed, whether Jew or Gentile. Whether Jew or Gentile. Romans chapter 11. Tapos pinaliwanag na yan, pag tinuloy nyo basa, binigyan po ng example yung magkapatid, si Jacob at saka si Esau. Yan, parehong anak ni Isaac yan, ha? Si Jacob at saka si Esau. Pero ang salvation nasa linya ni Jacob, wala kay Esau. You see? Kaya ang explanation niyan, Romans chapter 11, verse number 5. Even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Salvation is by grace through faith in Christ. The same. Walang pinagkaiba yung salvation ng mga Hentil sa salvation ng mga Hudyo. Salvation by grace through faith.
Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Now next, in verse number ano ba yun yung election hath obtained it. 7, yan. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it. So maliwanag mga kapatid, may mga elect ding mga Hudyo unto salvation. Pero may mga Hudyo na hindi elect unto salvation. Yan lang po ibig sabihin niyan. May mga Hudyo, elect sila as a nation. Physical Jews. Ang tawag natin dyan, national election. Nabigyan sila ng privilege na mapabilang sa angkan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Pero hindi automatic na save sila. Kasi meron pang another election, election of grace. Yan. Salvific election or salvational election. Yun lang ho ang mga Hudyong maliligtas. Mga pinili din. Kaya ang tawag nga natin dyan, elect among the elect. Yan ang tawag. Yan yung diwat konsepto ng expression or katagang elect among the elect. Nakita niyo po? Naintindihan ba natin? Yan. You see that? Kaya nga, pinaliwanag yan ni Apostle Paul sa mga hintil sa Roma, sa mga mananampalataya na sa Roma, ang kalalagayan ng Israel. No? Again, sabi sa 9:27 ng Romans, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. At bakit? According to the election of grace. Now, itong judgment na ito, balik tayo sa judgment ng Israel. Itong judgment na ito ay naipahayag na po yan ni Propeta Ezekiel. Naihula na po yan. At yan ay mababasa natin sa Ezekiel chapter 20. Basahin po natin. Punta tayo sa Ezekiel chapter 20. Kaya, Scripture interprets Scripture. Sa Matthew 19, sinabi ni Jesus Christ, hahatulan ang Israel. Si Ezekiel, may sinabi din tungkol dyan sa paghatol sa mga Hudyo. Umpisa natin sa talatang 34 ng Ezekiel. At ilalabas ko kayo na mula sa mga bayan at pipisanin ko kayo na mula sa mga lupain na inyong pinangalatan. Diaspora. Kaya mga Hudyo yan sa pamagitan ng makapangyariang kamay at ng unat na bisig at ng kapusukan na ibinubuhos. At aking dadalhin kayo sa ilang ng mga bayan at doon makikipagkatuwiranan ako sa inyo ng harapan kung paanong ako'y nakikipagkatuwiranan sa inyong mga magulang sa ilang ng lupain ng Ehipto, gayon ako makikipagkatuwiranan sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod. Yun. Ano ito? Tribulation period. Yung tungkod, larawan po yan ng pamalo o judgment ng Panginoon. Kaya ipapasok ng Panginoon ang Israel sa tribulation period. Yeah. For what reason? To chastise them. Yeah. Once and for all. Tuloy, at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. Ayan na. Diyan napapasok yung tinatawag na New Covenant. The spiritual restoration ng Israel. Diyan na magkakaroon ng salvation ng mga Hudyo. Yun nga lang, labi, hindi lahat. Ganito ang gagawin ng Panginoon. At aking lilinisin sa gitna ninyo ang mga mapanghimagsik. Nako, meron palang paglilinis, no, na gagawin.
merong mga wawalisin, merong mga bubunutin. Ayan, na mga Hudyo. Aking lilinisin sa gitna ninyo mga mapanghimagsik. Yun, ang mga lilinisin, mga mapanghimagsik. At ang mga nagsisisalangsang laban sa akin. Take note, aking ilalabas sila. Ilalabas sila saan? Mula saan? Sa lupaing kanilang pinangingibahang bayan. Ngunit, take note, hindi sila magsisipasok sa lupain ng Israel. Liwanag? May mga Hudyo, kahit Hudyo pa siya, kahit sabihin pa niya, ako'y galing sa lipi ni Abraham, ako'y dugong Hudyo, ako'y isang Israelita, ako'y kabilang sa binhi ni Abraham, pero hindi ibig sabihin, automatic makakapasok siya sa kaharian. Hindi ibig sabihin, magmamana siya ng kaharian kung mapaghimagsik, kung hindi kasama sa election of grace, hindi makapasok. See? At doon nila malalaman na ang Panginoon ang Diyos. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Mga kapatid, listen. Ito ang mangyayari sa 5 foolish virgins. Yan. Yan ang mangyayari doon. Ang layunin ng judgment sa Israel ay para sa purification. Okay? Upang walang unsaved Israelite o kaya'y professing Israelite ang makakapasok sa kingdom ng Israel o kingdom ni Jesus Christ. Maski sa mga Hudyo, hindi lahat maliligtas, hindi lahat makakapasok, hindi lahat makapagmamana ng kaharian. Ganyan din sa mga hentil. Hindi lahat ng mga professing, mga nagsasabing Kristiyano, mga nagsasabing tinanggap daw nila si Kristo sa kanilang puso, nagsasabing sinampalatayanan daw nila si Jesus Christ, na si Kristo lang ang kanilang sariling Panginoon tagapagligtas, o kaya sila'y sumampalataya sa gospel na nakapagliligtas. Hindi ko mo sumampalataya, hindi ko mo tumanggap, save na nga. Ang totoong masasave elect, tapos hindi naniniwala sa eleksyon, ang mga Arminiang yan, paano nyo nasabing save yan? Ha? Hindi nga pinaniniwala yung doktrina ng pagkahirang eh. Hindi nga sila niwala, elect sila ng Diyos eh. Hindi nga sila niwala na ang Diyos ang pumili. Sila daw ang pumili sa Diyos. Paano yung nasabing save yun? Mali ang paniniwala pagdating sa kaligtasan. Kita nyo yan? Hindi ganun tinuro Jesus Christ yan. Mali. Kaya hindi sila nakakaintindi pagdating sa plano ng Diyos ng kaligtasan. At kung hindi nila naintindihan yan, paano nangyaring save yan? Hindi nabigyan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu? Ha? Sa kapakanakang muli, bibigyan nga ng kaliwanagan yan eh. Yung liwanag ng Ebanghelyo ay sisilang, liliwanag sa kanilang mga puso. Maintindihan nila yan. Bagamat sa umpisa, hindi nila alam yung doctrine ng election, pero kung totoong nakaranas ng kapanganakang muli yan, pag itinuro sa kanila yan, tatanggapin nila yan, paniniwalaan nila yan, matutuwa sila sa mabuting balita na sila'y mga hinirang ng Diyos. You see that? Kaya ako'y naniniwala, ang totoong saved, tatanggapin nila yung doctrines of grace. Pag hindi yan tinanggap, ay hindi totoo yung pananampalataya nila. Anong klaseng pananampalataya yan? Naniwala sa gospel, pero sa doktrina ni Kristo, hindi sila niwala? Anong klase yan? Huwag niyong paghiwalayin si Kristo sa kanyang doktrina. Ang totoong sumasampalataya kay Kristo, ang totoong naniniwala kay Kristo, dapat maniwala sa mga aral ni Kristo. Hindi yung maniniwala lang kay Kristo, tapos sa mga aral niya, hindi maniniwala. Hindi totoong pananampalataya yan. Mali po yun. Ang ginagawa nila, pinaghihiwalay nila si Kristo sa kanyang doktrina. Tama lang daw ang sumampalataya kay Kristo. Pero yung maniwala sa kanyang doktrina, negotiable pa yon. Ha?
Basahin natin ang Juan 12. John chapter 12. Ito yung sinabi ni Jesus Christ sa totoong tumatanggap sa Kanya. Marami kasi mga akala lang nila tumanggap, akala nila saved. Walang matibay na ebidensya, walang matibay na batayan. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 12, verse 48, He who rejects me and receiveth not my words. Paano nire-reject si Jesus Christ? Sa pamagitan ng hindi pagtanggap sa kanyang mga salita, o kanyang mga aral, o kanyang mga katuruan, o kanyang mga doktrina. Kaya imposible na tinanggap daw si Kristo, tapos yung aral naman yan, hindi naman tinatanggap. Kaya hindi totoong pananampalataya yun, reprobate yun. No? Hindi tunay na pananampalataya. Kaya nga nakikita nga sa bunga eh. Sa mga bunga nila, malalaman ninyo kung saved nga o hindi. Ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ano naman po ba natin? Kung totoong tinanggap mo si Kristo, dapat tanggapin mo ang kanyang mga salita. Tanggapin mo rin ang kanyang aral. Kung totoong sumampalataya ka sa Ebanghelyo, dapat pati katuruan ni Kristo, sampalatayanan mo rin, tanggapin mo. You see that? He that rejecteth me and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Kasi nga, verse 49, For I have not spoken of myself, but the Father who sent me. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Next, 2 John 9. 2 John 9. Ano pa ang katibayan na ang tao'y totoong sumampalataya kay Kristo? Ano ang prueba na ang tao'y naniwala nga sa ebanghelyong nakapagliligtas? Madaling sabihin sumampalataya Saved na yon. 2 John 9. Kailangan pakita sa gawa, pakita sa pamumuhay, pakita sa paniniwala. 2 John 9. Alright. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. You see that? Tapos sasabihin, okay lang, kahit hindi maniwala sa doctrines of grace, basta sumampalataya sa gospel, save yun. Sino may sabi sa'yo? Saan mo nabasa yun? Ha? May invento kayo ng aral ninyo Pinaghihiwalay nyo si Kristo at ang kanyang doktrina. Pag tinanggap mo si Kristo, dapat pati doktrina niya, tanggapin mo. Yun. Okay? Kasi ang sabi rito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Save yun? Hath not God nga wala nga yung Diyos Wala sa kanyang Diyos. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Now, totoo, hindi ko mo pinaniwala ng doctrines of grace, save yun. Pero hindi ako niniwala na hindi tumatanggap sa doctrines of grace ay saved. Ang totoong saved, tatanggapin niya ang doctrines of grace. Hindi re-reject. Kasi sinabi na ni Jesus Christ, ang nagre-reject sa akin, hindi tinatanggap ang aking salita o aral. Sa makatwid, ang tunay tumatanggap kay Kristo, tinatanggap ang aral niya. Yan ang turo ng Bible. Kaya ganun din, may mga Hudyo rin. Hindi ko mo Hudyo, pinanganak na Hudyo, dugong Hudyo, automatic save yun. Palalabasin sila, Nakita ho ninyo? Yun yung 5 foolish virgins. At yung 5 wise virgins, yun po yung nakapasok sa kingdom.
And more of that sa susunod ho nating pag-aaral ng salita ng Diyos. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Tutuloy po natin to next Sunday. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Naway naging maliwanag po ito, naintindihan namin ang inyong dealings, ang inyong mga gawa, plano. Hindi lang po sa aming buhay, kundi sa inyong bayang Israel. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan ito. Salamat sa guidance ng Holy Spirit, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Makita sana namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Sapagkat tunay nga pong nalalapit na ang araw ng pagdating ni Jesus Christ. Wala nang panahon pa para magpatumpik-tumpik. Wala nang panahon para magpabaya. Sana po sa lahat ng mga nanood, mga nakinig, magsilbi itong warning o babala na magdumali na. Gawin na nila ang ipinag-uutos niyo na sila'y magagsisi sa kanilang mga kasalanan at sampalatayanan si Kristo Jesus. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila, amin. Maawa kayo sa aming mga anak, aming pamilya. Tulungan sana silang maliwanagan, makaunawa, Panginoon Diyos. Iligtas niyo po silang lahat mula sa kanilang mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, magkaroon kami ng kasigasigan, sigla, may paliwanag sa kanila at ituro ang ebanghelyo ng kaligtasan. Panalangin namin na ang iglesia nito'y patuloy niyo pong gamitin, pagpalain upang marami pang makaalam ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang salita na naihasik, naipunla. Tumubo nawa ito, Diyos, ay sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bukod hapon, ang banal na hapunan mamaya, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Sus, ito po ang aming dalangin. Awitin natin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Paalala, mamaya po ay banal na hapunan po natin, advance natin, kasi next Sunday, nandun po ako sa San Narciso para i-organize natin ang mission natin po doon. Saturday pa lang, pupunta na po ako doon. Kaya advance natin, mamaya, Lord Supper. At gusto ko rin paalala sa inyo, alas 4 po ha, ang ating umpisa ng pananambahan, gaya ng ating napagkasunduan last Sunday. Huwag niyong kalilimutan, 4 o'clock mamaya po. God bless us all. Thank you.